Open. Bukas din Zushin, bukas din yung Valentina na isa sa mga paboritong pick dito ng side ni Yue. Pero tinanggal din naman pala yung Valen, no? So respetado pala talaga yung hero kulo, yung mga comfort picks dito ni Yue. Roger talaga. Roger Tol pa rin talaga. Juicin. Lancelot okay lang. Wins games eh. Wins Oh, games. Roger Tama. wins games. Tama. Nasusulat yan. Yeah, Nasusulat. nasusulat yan sa pinakalumang libro sa mundo ng MLBB. So, the Juicin is still open. Fovius, yeah, still open kasi hindi ba nandoon sa red side. But they will still go with this Moskov, which is something that the Big J has been using since game number 1. Parang Moskov enjoyer talaga si Big J, no? Correct, Parang kung correct. open yung Moskov, kukunin na agad yan ni Joma. And naging maganda naman ang mga performances niya on this Moskov. Pero masasabi ko na medyo inaabangan talaga ang ganitong klaseng pag-agaw. Thy lanterns light. Is this a taste of their own medicine? Man, ang aga! I mean, it's really a good pick. Nag-thumbs up na You're- si Rene J. Right, you're gonna be anticipating na ang Smart Omega ay posibleng pumili ng assassin. Kung sakali na pumili sila ng Ling, at least they have the gut at catch to answer Yep. to it already. Not to mention na may Juicin pa nakasama. Yes, so talagang balibag galore, slow galore, lahat na yata ng galore na pwede nating makita. And right now, no, the Luyi is still open, so pwede yung ilock in ni Riku, ni Ukir rather, as early as now. And mukhang Hayabusa na agad ang kanilang kukunin na para na rin kontrahin ang isang Zushin. Running The back. Luigi is still open kung sakaling gustong ito kunin ng Omega mamaya pero may banning Heart. face pa naman. Ay nagkahiyaan. Grabe Uy, naman. ay. Heart naman. Isa naman. Isa lang. Yeah! Nanood lang ng MPL, nagselos pa ako. Akala ko baka illegal. Ay, hindi naman, hindi naman. Hindi naman. Hindi Dito, naman. happy lang tayo dito. At moving towards the Uy, banning Sanford. face. Ano pa ba yung mga... Nasa bahay yung tao. Sorry. Oh, eto na. Pwede, well, this Gatot can still go into the Roam or XP. So, tayo Grill, if they still want to believe na mapupunta sa XP to, pero this is the same thing that happened kanina nung game number 2. Iniipit talaga nila na mapunta sa jungle yung Roger. And nakita na rin naman natin in terms of assassin capability, si Demon Kite, Fanny, Ling at iba pa kayang-kaya niya laruin. Pero may isang hero si Demon Kite na namimiss ko na talagang makita. Ano yan? Dakarina Oh. coming in from Demon Kite. Naalala ko during season 9 of MPL ay kahit pa sabihin na Yun natin yung tank. Favorite hindi yun. pa, papasok pa lang yung tank meta oo, during oo, that oo, time. pasok pa lang. Nagkakarina pa si Demon Kite nun. And isa yun sa mga naging paborito niya during their MSC run as well. Yep. Kaya naman hindi na ako magtataka kung sakaling Eh, na assassin funny. yung usapan tapos pwede namang mailusot. Bakit hindi? Ang cute talaga ng mga pop-up ng mga mukha ng mga miyembro ng Aurora Oy. MLBB. Kaya kung gusto nyo ding maghawak ng mga mukha nila, Yahoo. magpunta na kayo dito, di ba? Parang ganun lang eh. Pero kung babalik tayo, pwede pang iba ng kupunan ng Aurora ang Luoyi para lang din naman ipitin na din si Ukir na wala na siyang ibang pwedeng gamitin other than the Faramis. And if mag-decide sila to go with that Faramis, madaling maka-counter with the Avatar of the Guardian plus the Lantern. Parang ang tagal na nga niyang hindi gumagamit ng Aurora, no? Medyo nagtataka na ako, Ukir, ikaw ba talaga yan? At Oo nga eh. Parang usually, every time na makikita natin ng Omega, meron siyang isang laro na mag-o-Aurora siya. So hindi na tayo magtataka kung maglalabas nga ba tayo ng isang let it go na mage dito sa ating Aurora Louis. fourth pick. Pero open pa rin ang Louis and it's still a very powerful pick kung Yeah. isasabay mo sa mga kayang sumide lane katulad na lamang nila Moskov Yep. at Hayabusa. Aurora Louis ay definitely find still a way, open. even Kung pwede when pa all is nilang gawin ito, forlorn. but they will go with the Vexana. Well, almost the same concept if you were to talk about the Aurora. And the good thing about this Vexana ay if yung first skill yung kamay, Yung Deathly Grasp. Deathly Grasp siya. Kapag yung mga kadikit niya ay natamaan, lahat sila manginginig. Oo, lahat sila matatakot. Parang sa horror house lang, di ba? Kahit ikaw mismo hindi takot, pero sumigaw yung katabi mo, Sigaw ka rin. Mapapasigaw ka minsan din. mapapasigaw ka Tama. din. Ganun lang yung epekto. Kung tinakot yung katabi mo, malamang ma-rattle ka din. Ma-rattle ka Tapos din. shake, Civilian ba? rattle, and roll. Yes. Wow. Ling ay still Shout out kay open. Chris Aquino. Oo. Nakabalik na yata siya sa Pilipinas. Oo, nakabalik na siya. Ito. Oy! Magbabalik din
XP yung gatot. In this game, oo nga, no? Oo. Man, XP yung gatot. alright. Anong mas gusto mo? Alpha Revitalize or Gatot Kacha Revitalize? Or Vengeance? Both na lang po. Vote na lang po. It's a tie po. It's a tie po. Walang winner, parehas na lang po. Pero malay mo, Chuck, no. Pero parang walang katuturan yung sapakan sa XP lane ngayon. Oo, wala talaga. Dahil Suntukan lang sila. suntukan lang pa ulit. Most likely mahihirapan magpatayan. Ito ba may surprise? May nauna na kasi kanina eh. Oo. Spider-Wise eh. But then, a good thing about this Carmilla, we've talked about how yung Deathly Grasp ng isang Vexana ay nakakapagpanginig, nakakapagpatakot ng mga kakatabi niya. What more kapag na-link sila ng ultimate ng isang Carmilla? Oh, sabay-sabay talaga yan. I think there are also a lot of videos out there explaining kung bakit nga ba napaka-potent na combo ng isang Vexana Carmilla. Talagang sabay-sabay kayo matatakot, sabay-sabay kayo magbaburst. At kung may mamatay doon sa loob ng ikot na yon sa passive ng Vexana, mag-ingat-ingat na kayo. Puputok. Kasi lahat kayo puputok kahit hindi kayo chicharon. It is literally snack time. Prime time para sa Aurora versus Smart Omega. Who's gonna be taking the point? Casters, paso. I agree, it's prime time. Siyempre, kasi Game 3 na Game 3 para tapusin na ang ating second day ng Week 5 na Welcome NPL to Season Mobile 14. Legends. Ito na talaga ang magiging deciding match kung kanino papanig ang sering ito sa pagitan ng Aurora at ng Smart Omega. Oo, parang eto na talaga. This is it, pansit. Para sa ating lahat na nakaabang. Sakto, masarap din kumain ng pansit ngayon dahil mahaba-haba din ang ating Yes. naging laban kanina. Pero parang magiging maikli yata dahil nagamit agad yung Purify ni Chuck. Oh, ayun ang na-force out na agad-agad. Maging kanina naman ay may mga nakikita tayong ganitong kwento na talagang merong agad-agad na magandang mga nagiging sagot. Pero interesting ang dynamics, no? Ngayon, makikita natin in action ang Gatot on the XP lane naman siya. Ay, oo nga, no. So, parang ang daming crowd control. Dito na yung layering, literal na layering. Parang 3 layers ng cake. Kasi meron kang Pero magbe-birthday ka na ba? Kasi kanina pansit eh, tas ngayon cake. Akala ko tatlo, gutom ka na ba? Yun, alam ko gutom ka na eh. Sinabi mo sa akin kanina eh. Oo, pero ayan jokes aside. Sino kaya ang unang makakakuha ng kill para dito sa ating laban? So far, parang ganito yung nagiging pattern ng dalawang teams natin early game. The usual rotation. Probably magmamatter na lang ngayon is kung sinong una makakapag-clear na minion wave dun sa ating XP lane. Ay, middle lane! First blood para dito kay Andorio laban kay Yue. At saka going, adding to yung sinabi mo kanina, kanina nga interesting si Edward, ano din siya, like, umaangat talaga siya, kinakat niya, inaagapan niya yung pag-manage ng mga waves, pero still, karespe-respeto rin na nakikita nating damage ha, coming here from Ryota, so medyo magiging low on HP na si Edward at masasamaan pa si Ukir, maagang pagpapa-level 4 ulit ang makikita natin, anticipate from Smart Omega na medyo mahuhuli ang Aurora since napitas nga si Yue kanina, so baka sila ang makauna or Smart Omega ang makauna in terms of yung pagkuha nga ng mga level 4 nito, pagpuesto overall dito sa Turtle. Pero mukhang makakabili naman ng sapat na oras ang Aurora MLBB nonetheless. So nananatili tayong naghihintay lamang sa mga posibleng mangyari para dito sa ating kauna-unahang Turtle fight. Oo, so parang itatry itong i-reset muna at i-hold ng ating mga tanks, lalong-lalo for Aurora kasi kukuha muna ng orange buff dito si Demon Kite. Pero sinisimulan na nga yan mga ngalahati sa kamay dito ng Omega. Ang tanong, makakapwesto ba si Demon Kite? Kasi si Ryota ay sinazone out side Turtle. Mapuputi dito sa side ng Omega. Pero Curse of Blood ay bibitaw na rin. Pumasok na rin dito si Ryota para sa kanyang mga Mortal and Pestle. Pero Andorio makakakuha ng kill. Si Demon Kite na makapatay nila doon. At may bawi na din naman ang Aurora at si Edward buhay pa rin. Parang kanina pang gusto ibato ni Edward yung Avatar of Guardian na yun eh. At sa huling moment na naibato niya yun, nakabili pa ng napakadaming oras. Pero at nabuhay pa siya sa kaduluduluhan. But still, Andorio, siya ang nakakuha ng malinaw na advantage doon sa nakita nating team fight. 2-0 na ang kanyang current standing on this Hayabusa. Ito yata yung Hayabusang hindi na napipigilan masyado gaya nung kaninang laban. Oo, kasi di ba may mga Hayabusa na pang split push. Ito, may Hayabusa na parang siya yung nauuna pagdating dun sa damage. So, ano kayo magiging adjustment dito ng Aurora? So far, lamang ng very little
yung Omega in terms of gold. So sa may top lane naman natin, parang kaya din nakapwesto dito yung dalawang post 5 is probably because ayaw na ma-disrupt yung early rotation. Sobrang importante ang nakikita natin na pag-set ng tempo sa pagitan ng dalawang teams na to, especially as parang reliant din sila sa mga team fights na naman na pwede mong asahan. Siguro ang hindi lang sobrang nagli-lean towards team fight na inaabangan ko makita from Aurora MLBB is kung gaano or papaano nila i-utilize yung presensya ng isang Bane para ma-maximize yung mga potential objectives or sabihin na nating mga even turret damage or energy shields na makukuha this early into the game. Kaso nga lang, syempre, makikita mo na even for Demon Kite, alam niya na kailangan niya muna mag-farm. So hindi pa siya sobrang nagbabato or nagpo-focus dun sa aspeto na yun. Pero for Smart Omega, mukhang iba ang kanilang magiging option. Kamuntikan dun si Domeng pero makaka-out naman din siya. Oo, kaso kasi Brigida, pag itong dalawang teams, parang expect na natin na magiging matagal yung laban eh. Parang gano'n na naman yung nararamdaman ko eh. Nararamdaman mo rin? Oo, nararamdaman ko na parang magiging mahaba na naman yung laban natin kasi parang dumating na tayo sa point na regardless kung sino lamang sa early, laban pa rin. Pero yung hindi na makapag-set up ng play si Renny J kasi siya yung unang mamapatay doon sa team fight na sinimulan ng Omega. Si Edward dito ay untargetable dahil nakatakas gamit ang kanyang Avatar the Guardian. Pero si Uwe naman ay medyo open sa moment na yun. Ginamit yung flicker at makapatay sa kamay dito ng Andoryu. Sa may bandang gitna, may damage na si Demon Kite. Pero dalawa namatay doon sa side ng Aurora. Omega naman, lumalaki ka na ng kalamangan. Medyo tricky to. Ang daming ways talaga ng Smart Omega na ma-access ang ibang mga players ng Aurora MLBB na gusto mo sana protektahan. Pero Renny J, nakabalik na siya rito sa bandang turtle pit natin. Sino ang makakasecure nito? Dahil may mga miyembro ng Aurora ang nakaantabay. Ugi Shadow Kill sa may retry. Yun ang sagot ni Andoryu. At dadating na rin ang mga players dito. Parang ito na talaga yung battlefield nila. At si Renny J yung unang mamamatay doon sa may battlefield. Tapos si Demon Kite, hinahabol-habol na. Chakno is down. Ryota naman ang sagot dito against Demon Kite. Ryota laban kay Edward. Parang matagal yata yan. Napakakunat na mga hero na gamit nila. Na-extend lang yung lane nila. Parang lumipat lang doon sa may turtle pit. Oo, lumipat lang silang kaunti pero sabay rin naman silang babalik doon. So 2-for-1 trade ang nakita natin pero meron ding na-secure na turtle doon ng Smart Omega kaya ang kalamangang taglay ay nasa halos magti-3K na. And speaking of, ito na naman yung access na pinag-uusapan natin. Mabuti na lamang at napakaganda nung Sacred Hammer na ipinakita doon ni Renny J pero ang na-observe din natin so far ay kung gaano kaagap talaga ang paghanap kay Yue pero si Doming naman ang hahanapin. And hindi rin tumama yung Curse of Blood. So parang lahat ng mga opportunity para makadepensa dito yung Omega ay talagang kinakapitalize nila against Aurora. So sa mga nanonood dyan, kailangan muna nating huminga. Yeah. Oo, kasi itong dalawang teams na to, alam mo naman na pagdating dun sa PT kan, talagang kung hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Ito na, oh. May nakita sila. Isa yan. Natulak, nahigop, at mukhang binagsakan na rin ng lahat. Kaya naman si Renny siya yung mapatay, pero after the Guardian, dalawa din. Yung manababagsakan dito ni Edward. Pero apat yan na players ng Omega. Pero napakakunat ng Gatota. Merong free hit naman dito kay Uwe. Dadating na nga! Si Ryota, pero si Ukir makakasecure ng kill niyan. Edward, konti rin buhay. Pero si Ryota ay makakakuha. Ay, si Ryota ay napatay dito. Nabaliktad pa. Ay, tsaka doon sa baba may nangyayari rin pala. Yung pusit at yung ninja. Magkakakitaan pa yata. Trap Locano na iwasan pero magbabalik with the shadow. Unstoppable para dito kay Andoryu. At sa may gitna, it's gonna be a mega kill para dito kay Ukir. Saktong nakakuha din ng napakaraming outer turrets doon sa kaganapang iyon ang Smart Omega. So kahit pa paano'y kontrolado nila ang nakikita nating takbo ng laro pero hindi pa rin naman bibitaw ang Aurora MLBB dito panigurado. Maganda ang pwesto ni Renny J pero balikan natin Ang ang nakaraan. Infinix instant replay. Shadow. Oh, left, Shadow. right, single, double. Grabe yung Shadow. Quad kasi yun eh. Ay! Shutdown naman din kay Andoryu. At itutuloy pa nga yung T-fight. Si Chakno naman na tinatry ng Ngartin. Pero si Demon Kite, yung pusit dito, ready na daw mag-adobo. Kaya naman, makakakuha na naman ng kill laban sa Omega. Sila naman ang magtatry na kumuha ng turtle. Pero doon sa may bottom lane, Big J with that big moves. Pero walang minion wave. Dadating pa lang, masisira na nga niya successfully yung Torre. Grabe yung bungad sa atin pagbalik sa kasalukuyan.
hindi na nakapag-shadow ng ganoon si Andorio at siya ay nabigyan. So Aurora MLBB naman ang merong kaunting advantage matapos ang nakita nating team fight. Napaliit nila ng slight dahil nasa 2K na lang ang hawak-hawak na gold lead ng Smart Omega. And still though, kailangan mo talagang isipin na hindi pa rin nagpahuli dito, especially si Big J na sinabi mo nga na may kakaibang ginawa na naman doon na play para yung kaninang akala natin ay sobrang pabor na for Aurora MLBB ay hindi pa sobrang ma-establish dito ng kupunan nila. And tinitignan lang naman natin yung gold na namamagitan dito. Halos magkakadikit, puwera lang talaga sa gold lane. Yun lang yung, Oo nga, and even mid lane. Kasi nga naman medyo nag-struggle si Yue nung mga early portions of the game given yung paghanap sa kanya palagi ni Andorio kanina. Oo, so parang ngayon, sagot laban sa sagot na. Parang pag nagtanong yung Omega, may sagot agad yung Aurora. Kasi hindi na hinahayaan na, di ba, minsan mirror or cross-map play yung nangyayari. Ngayon, kung nasa yung mga players ng Omega, nandun din yung mga players ng Aurora. Kasi fully aware yung both teams natin na pagdating sa mga teamfight, kaya naman pumalag innately ng mga heroes nila. Oh, tsaka yung kanina nakita natin, nakahiwalay nga si Demon Kite doon eh. Pero ang nakahiwalay yata ngayon ay si Rene J. Hindi na malalagyan ng Sinner's Mark at mukhang makakalakad naman papalayo. But still, sigurado yata ang Smart Omega sa gusto nila. Gusto nila etong second tier top lane turret ng Aurora. Oo, na-secure na nga nila yan. At by the way, meron na rin tayong next na objective na pwedeng kuhanin ito ang ating unang Lord para dito sa ating laban. So, smoothly ay medyo nililimit ng Omega yung resources dito ng Aurora. Pero yung sinasabi natin na layering of skills, yan naman ang strength ng lineup nila, Rene J, nila Demon. Kahit kapag nailatag nila na maganda, ay medyo mahihirapan yung Omega. Oo, yun ang layers of the cake na binanggit nga kanina na kailangan ay maganda-ganda at talagang matimingan ng Aurora MLBB kasi nakikita natin ng paulit-ulit yung potential nito. Pero kapag hindi siya nagkasundo ay meron talagang nagiging sagot dito ang Smart Omega. May nagkakaroon sila ng access. Speaking of access, si Domeng yata mahanap nila! Spear of Blizzard na palayo yata pero may Spear of Destruction, dinamol pa nga! At dahil dyan makakasalubong na rin, grabe Demon Kite. Ito na yung Spear of Misery, kaya makapalayo dito, pero patay pa rin si Demon Kite. Kasama ang kakapitilo ng Omega, si Edward na natitira. Dahil si Rene J aalis muna. Joe, free hit! At si Antonio, double kill na! Naku po, 4 yung patay para sa side ng Aurora! Meron isang minion na kasama ang Omega pero na-proc na rin yung shockwave dito ng bottom lane turret ng Aurora MLBB. So at least sabi ni Andorio, sige sisimulan ko na itong Lord Objective dahil hindi na rin naman aabot ang mga players ng Aurora. So kalmado ulit muna matapos ang aksyon. Kuha, objective and reset para sa Smart Omega. So, antayin na lang nila to probably and based sa ating leaderboards ng ating damage dealt, si Okera nangunguna for Demon Kite kasi yung Crab Claw Cannon, masakit. Crab Claw Cannon, triple C. Yes. Grabe, sobrang sakit din. So, kung ikaw dito, Aurora, yun yung after ng layering, parang yun yung pang-icing mo. Ay, Kasi sabi mo, cake eh. oh, nabubuo na natin. Nabubuo na nila. Ang ating mga handa para dito sa nakikita nating labang pinagpipestahan ng dalawang magkabila ang kupunan na sobrang intense na ng mga kaganapan. Pero papaano sila dedepensa dahil ganito na Yung flow. katakot ang presensya at yung flow na binabanggit mo nga rito na magmumula sa side ng Smart Omega. Wala yatang mga segundo doon yung pagpapatumba ni Job doon sa mga torres. So kailangan ito bantayan ulit ng Aurora na mention na natin ito kanina. Hindi mo pwedeng hayaan yung preheat dito na naman ni Job. Oh, preheat. Para nagpapainit. Doon ang mga players at yung Lord Avatar of the Guardian, by the way, para sa lubungan ng mga players dito ng Omega. At ginamit ang ating yung Vengeance. Mapalalim doon si Ryota, ginamit yung Winter Crown. Pero mabibigyan pa rin dito ni Demon Kite. So makakabawas ngayon isang player. Pero si Edward naman ang kapalit dito ng Omega. Isama na rin si Rene J dahil patay na rin dito sa kamay ng Ninja. At si Antonio lalalim pa. Triple kill na para sa kanya. It's gonna be a maniac. Pero si Domeng ang last man standing para sa Aurora para dumepensa. Akala natin nahabulin si Chakno pero more on the safer side na lang daw muna. Hoy! Mag-isa si Domeng ngayon at makakadepensa nga ba siya? Transform muna pero mukhang ang target lang talaga ni Jom ay kuhain ang Torre. Mukhang meron siyang gustong i-distract na mga minion pero meron ding manggagaling dun sa itaas. At eto na yata yun! Smart Omega